Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Magandang umaga po sa inyo. Umaawit ako, Happy morning mga taga-Asia. Kumusta po ang ating pong araw? Kumusta pong ating umaga? Kumusta pong ating gabi? lumalapit ako. Salamat sa Panginoon sa pagbigay naman sa atin ng pagkakataon para magkasama ngayong umagang ito. Madama Ngayon po ay Biyernes. presensya mo. Ang oras po ay alas 5:31. Ngayon po ay July 23, 2021. And yes, salamat sa Panginoon for giving us life, for the strength that He has given us, for the good health, na kahit po may mga konting karamdaman, salamat pa rin sa Panginoon dahil hindi niya tayo napapabayaan, hindi niya tayo pinapabayaan, hindi niya tayo iniiwan. At salamat sa Panginoon for this opportunity again to live for Him, to serve Him, to show our faith to Him. Kaya ano ang sitwasyon, ang iyong kalagayan ngayon, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. At lumapit tayo sa Kanya para idulog lahat po ng ating pong mga hinaing, lahat ng ating pong mga kabigatan sa buhay, na kung saan dala-dala natin yan, that we should learn to cast them to the Lord, so that tayo po ay mabigyan ng tinatawag na kaginhawaan sa ating pong buhay espiritual at manatili ang kapayapaan nawa sa atin, na sa ganon ang ligaya o yung tinatawag ng kagalakan ay mapapasa atin at nasa atin kahit anong mangyari sa atin, sa ating buhay, mga kakape. Maraming salamat sa Panginoon. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Yan pong awitin galing po sa ating pong kababayan, kabarangay, our very own Brother Edgar Alonso, na nandun po sa Sunderland, England. And po maraming salamat Brother Edgar Alonso. And yes, magandang umaga muli sa inyo lahat. Good morning. Dito po ang inyong coach, si Brother Rafi, si Kagaut Peng. At nandito po tayo sa ating programang Morning Coffee Devotion. Magandang umaga dito sa Asia. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan po sa San Francisco, California. Magandang oras po dito po sa Texas. And of course, magandang hapon at gabi na rin magtatakip silim dyan po sa Canada, dyan po sa Toronto.
then po sa probinsya ng Ontario, then po sa Saskatchewan, then sa Alberta, at sa lahat po ng dako ng Canada na kung saan abutin po o inaabot ng ating pong programa. Magandang oras po sa inyo, magandang gabi din po dyan po sa England, dyan po sa Kent. Maraming salamat po sa inyo, dyan po sa Sunderland, dyan po sa London, and of course isama na rin po natin ang Netherlands, Switzerland, Norway at Spain. Magandang gabi at hating gabi po dyan po sa KSA, dyan sa Saudi Arabia, sa Middle East, dyan sa dyan po sa UAE, o po sa Dammam, Oman, Riyadh, dyan sa Qatar, sa Kuwait, Jordan, at saka sa Dubai. Maraming salamat po sa inyo na kahit saan po nadako ng mundong saan kayo naroon, na inabot po na ating programa. Magandang oras po, and may the Lord God bless us and give us peace in life. Ayan po mga kakape, and pakinggan po natin ang awiting ito na kung saan tayo po ay patuloy na mapapalahanan patungkol po sa ating pong pasasalamat sa Diyos. At ito ang ating pong awitin, taos pusong pasasalamat. Pakinggan po natin mga kakape, as we are pondering upon the lyrics of the song. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Taos pusong pasasalamat. Diyos, salamat po. Good morning, Manong Resalito Lopez. Of course, kay Ma'am Florence, sa Madamba family, Kuya Vic, Vicente Madamba, of course, kay Ate Lorna Madamba family, at kasama po natin dito si Ma'am Emerita at Emerita Baptista Corpus. Good morning po, brother. Maraming salamat po, ate. And of course, kay Lovejoy Chess Alonso, ang ating pong kasama sa paglilingkod sa ating barangay. Lovejoy Chess Alonso, kunting tiis na lang, Lovejoy. At of course, salamat sa Diyos dahil masigla tayo. At yes, thank you very much. Kumusta? At sa lahat ng kasama mo dyan sa bahay nyo, Alonso family, maraming salamat na Joy. Ingat palagi. Ayan po, si Ma'am Telma Harapan Pangandilaw dyan po sa Pinili. Good morning, Pastor, and to all kape. Maraming salamat po, Ma'am Telma. And dyan po sa Sunset Amira, Cagayan, kay Ma'am Esmeralda Cacaccio, and of course the whole Cacaccio family. God bless you po. Kumusta lang po ako sa mga anak nyo na magagaling sa chess. Ayan, nakakalaro ko na siya, napaparod ko sila noon naglalaro, mga bata pa yan. Talagang mga wizard sa chess, mga chess wizard kumbaga. Thank you very much for connecting with us every day, Ma'am Esmeralda Cacaccio, and of course the whole Cacaccio family. LC Revelato Kitoriano, maraming salamat po. Good morning, Ma'am Meme Edanjen, magandang gabi po dun po sa Kent, England. And yes, salamat po Uncle Arnel, and of course kay Auntie sa Auntie Elena sa pag-asama. Magandang umaga po palagi, Ate Auntie Elena, and of course the Valeriano family. Ang ating pong hepe sa ating pong mga barangay tanods, barangay officials, nakasama natin ngayon si hepe or chief tanod Rico Bendanyo. Maraming salamat. Alam ko naka-duty na yan ngayon. Maraming salamat sa pagsakripisyo. Of course, kapitan, sa ating pong kapitan, si Kapitan Jerry Corpus Alonso. At siyempre sa lahat ng barang officials, BSW, BNS at saka BSPO, and of course the mga barangay tanods na magigiting, na masisipag. Thank you very much. Okay, at kasama din dito si Brother George, Kapitan George Rakuya, nandyan sa Bulacan. And yes, Kapitan George,
patuloy lang tayo manampalataya sa Panginoon. Kas Eugene Sumera Asuncion dyan sa Toronto. Happy Friday, Kas. Maraming salamat. Happy Thursday din sa inyo. At yes, God bless you. Kas Eugene Sumera Asuncion, patuloy lang tayo sa mananampalataya. At ano man mayari sa ating bubuhay, gagamitin po natin yan and we'll accept them as stepping stone in war. Tayo po ay magle-level up sa ating pong buhay spiritual. Opo, Gina, kapatid na Gina Balanay Bailon, blessed morning bro. So at sa lahat ng mga kapayas, maraming salamat. Kapatid na Gina Balanay Bailon nandyan sa Taiwan. Ayan po. So Brother Junper, Preacher Junper Yasanya, we have here Preacher Junper Yasanya. Sa mga kakapay po natin na hindi pa po nag-effort sa kanya, mag-effort na po sa kanya because meron po siyang programa gabi-gabi, Pateg Ibibiyag. Mga kapatid, family na nandito ngayon, God bless you mga kapatid, and of course wag po natin kalimutan na salita ng Diyos ay napakahalaga sa atin, na kung maaari pwede itong mapapakinggan oras-oras if we have time. Napakaganda na gawain natin yun dahil sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4, mga minamahal, lagi natin inuuli ito for us to understand that ang sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sa ating pong kasama po dyan po sa INPPO, maraming salamat Sir Garo Pascual Andy, ang ating pong kasama dyan po sa Soko Scene of the Crime Operatives. Maraming salamat po Sir Garo. God bless you po. And of course dyan sa Spain, kay Ma'am Bel Guillermo, maraming salamat. And yes, kay Merlin Didison dyan sa Taif, Saudi Arabia. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang sitwasyon dyan sa Taif? Kapatid na Merlin. Amen. Papauwi pa lang, Kas. Okay, alam ko baka nasa trend ka. Anyway, ingat palagi, Kas. Sabi mo nga BMW. Sabi ng iba, job. Okay? Flor de Lis Asuncion, magandang umaga, Kas. And yes, kay Rita Asuncion, Tamer, of course kay Ate Marlene, good morning lahat po ng kasama natin dyan sa Pasig City. Good morning po sa inyo lahat. Kay David Asuncion Maningas Jr., kay Rosalie Albero Maningas, kay Neng Cabrera, kay Palang Richie, kahit kayo dyan, maraming salamat. Kunak no na ladawak Italian ading. Opo, medyo ano po, tama lang naman po. Pero meron po ako nakausap kanina na sa video call sa pangkapatiran natin na we pray together on video call dahil inilapit niya yung kanyang pong prayer request. Kaya we pray together at sabi ko nga okay pa naman dahil wala pa ng 5:30. Sige, kami po nanalangin. So let us always pray for one another, mga kakape. Ma'am Luz Rabago Asuncion, maraming salamat, Kas, ang asawa po ni Kas Eugene. Brenda and Judy and Brenda Rosales, good morning, just 48A Kabungaan. Lina Ogotiana, kumusta na kayo? Ading, nasaan na kayo? Kahit saan man kayo ngayon, God bless you, ingat palagi, and thank you for reaching out. At kasama namin kayo, Manang Merly Maningas, good morning. Amen sa Panginoon. Amen. Naimbag Abigat Brothers, stay safe and healthy. Manong William Raynon, thank you very much, good morning. Raynon family, Manang Madeline, yes, salamat. Marcel Ancheta Divina, maraming salamat, Brother Marcel Ancheta Divina. Of course kay Manang Rowena de San Jose, magandang umaga sa inyo. Christy Benavista dyan sa Mangato, and Romeo Urbana, magandang umaga po. Ricardo Raval Panganiban Jr., Limar Asir, kamusta ka na Limar? Ingat palagi, we are always praying for you. Ben Mar Sharon Alonso dyan sa Hawaii, David Asher Maningas Jr., maraming salamat. Ma'am Merlin Ancheta Seredon dyan sa 36 Arani, Jose Johnson
Hebaler. Maraming salamat, Sir Jose. Auntie Mila Domingo Alonso, and from Hawaii, Brother Sir Ferdinand Agasin. Ayan po. Maraming salamat mga kakape. And while waiting for the others, ay po ay madalangin na. Habang nagkakape, mga kapatid, ating pong nanamin ang ating pong fellowship sa Panginoon sa mamagitan ng panalangin, of course, sa pagbulay-bulay ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Magandang umaga po, Panginoon. We thank Lord for this time na ibinigay ninyo para kami po ay makalapit muli para idulog ang aming po mga hinaing sa inyo. Umagang kay ganda, pinalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Ako saan ito pong dahilan kung bakit kami ay nananatili pa. Help us to realize, Lord, that it is you. Kayo ang dahilan sa lahat-lahat ng ito. Sa lahat po nangyayari sa aming buhay, the blessings, our success, sa lahat po ng pinapahintulutan nyo, and even the resources that we call our own, ay galing po sa inyo. Kaya kung amin pong isipin at unawain, wala po kami pagmamayabang sa inyo, Panginoon. And you taught us that in everything that we do, we should do it for you, not for men. Dahil gusto niyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa will be converted into a treasure or treasures in heaven. But help us to focus on you habang kami po ay tumatakbo sa landas ng aming buhay dito sa ibabaw ng lupa. Habang hindi pa kami gagraduate, hanggat hindi mo pa kami kukunin, na manatili ang puso na magdilingkod sa inyo, whatever it takes. Kami po ay patuloy sa pananampalataya kahit sa dami ng mga pagsubok. At sinabi niyo rin sa amin na wala pong bago. Wala pong bago sa lahat po ng mga testing sa buhay. Dahil ito ay napagdaanan na ng karamihan. So help us, Lord, to learn not only for true experience, na matuto rin po kami sa aming pong mga nababalita at nababasa patungkol po sa inyong mga anak na dumaan din sa magatong uri at ibang uri ng pagsubok sa buhay. Maraming salamat po. So help us, Lord, to keep on our faith. Dahil dito po kayo natutuwa. At dito rin kayo nakagawa ng mga miracle dahil po sa pananampalataya. Is that the case, Lord? Huwag mo pong hayaang manghina po kami sa aming pong pananampalataya. Help us, Lord. Please increase our faith. Maraming salamat po. Please forgive us sa lahat po na aming pong nagawa kasalanan. Sa lahat po ng aming pong naisip na hindi po tama. Sa mga nasabi po namin hindi kaaya sa inyo, sa mga masama na aming pong nabitawang salita, sa aming pong galaw, behavior, sa aming pong pag-uugali at gawain na hindi po kaaya sa inyo, patawarin niyo kami. Clothe us with humility, Lord. Kailangan po namin ang inyong pong biyaya. Nalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa, and we are together, united, to come to you in prayer. At namamangaawa, Lord, that you may please heal our land.
Kami po ay nagsisisi sa lahat po ng aming pagkakasala. Lord, help us to seek your face every day, to be humble. Lord, we know that you are there for us. And help us, Lord, that we are here. We should live here for you. Panginoon, sa mga situation na kung saan kami ngayon, you know exactly, Lord, what we are experiencing right now. Sa nangailangan po ng comfort, please comfort them. Sa kailangan po ng strength, please strengthen them. Sa kailangan po, Panginoon, ng healing, please heal them. Sa may mga maharap po sa pagsubok na marami po mga pagkakautang, we pray that you may please help them to find a way, and please do something that will help them na makarecover po sa mga pagkakautang at sa lahat po ng kanilang pong bayarin, Panginoon. Maraming salamat po. And now, Lord, ilapit po namin sa inyo ang aming pong bansa. Patuloy po kayong bigay sa aming Panginoon ng kalakasan, and to all the authorities na nandyan po to serve our nation, at you please give them unity, harmony, and love, mula po sa aming pong presidente hanggang po sa mga sa Senado, sa Kongreso, sa aming pong provincial leader, aming pong governor, and of course sa aming pong mayor, at sa lahat po ng mga LGUs in our communities, wherever we are. Lord, that you may please work in their lives. Palakasin mo po sila, being frontliners, and even, Lord, sa lahat po ng mga doctors, nurses, medical staff, mga PNPs, EFPs, na ginagawa po lahat para sa seguridad ng bawat isa, that you may please, Lord, strengthen them. Palakasin po ang kanilang mga immune system. Sa mga naka-quarantine, Lord, sa mga naka-isolate, ng mga pasyente sa COVID, mga pasyente sa anumang klase ng sakit, that you may please, Lord, strengthen them, Lord, boost their immune system, Lord, na sila po ay makasurvive sa mga pagsubok sa kanila, patungkol po sa kanilang pong kalusugan. Maraming salamat po. Ito po ay aming pong ilabi sa inyo, not only for our kabarangays na naapektuhan po o na-infect ng virus na ito. We pray that you please comfort your families, and please patuloy kayo magbigay sa kanila ng pasensya na maghintay hanggang matapos po ang quarantine period na binigay sa kanila, Panginoon. Help us also that we may kami po ay makipagtulong para po masupil ang problemang ito ng pandemya by obeying the protocols, Panginoon. Kahit pa paano, we will do our best as individual and to influence our families, and nang sa ganoon sa aming pong komunidad, maganda po, Panginoon, ang magiging resulta dito. And yes, we pray for the healing of Tatang Vicente Racoya Sr. na sa kanyang kalagayan ngayon, that you may please strengthen him. Please touch his body. At ganun din, Panginoon, sa kanyang pong mga kasama sa bahay, that you may please, Lord, protect them also. And please, Lord, strengthen them. Huwag po silang hayaan, Panginoon, na magkaroon din po ng sakit. And primarily, Panginoon, we pray that you may please give that heart for them to realize of their salvation, yung kailangan na dapat nilang malaman tungkol po sa kaligtasan, na magkaroon po sila dito, Panginoon. At you may please, Lord, bless the whole family, Panginoon. Please provide their needs. And even, Lord, we pray lalo na po kay Tatang Vicente, that you may please heal him. Maraming salamat po, Panginoon. Bless also our brethren who are praying, and Lord, listen to their prayers. Please hear our prayers. Lahat po, Panginoon, na mga kasama ko ngayon, nagpipray na
I do pray, Lord, that you may please help us to believe na lahat po ng inyong gagawin ay para po sa amin po ikububuti, and help us, Lord, to trust in you whatever will happen. At Panginoon, kayo rin po aming pasalamatan palagi at paluwalhatian. Bilhatiin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, please continue to work in the life of Sir Nemesio Alipio Jr., Evangeline Bendia, Ma'am Trinidad Atsuara, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Natalie Cheng, DJ MJ, kay Sir Stephen Arque, kay Auntie Marilyn Raka Alonso, please continue, Lord, to heal her, kay Janelle Sharp, Lord, please inyo po silang palakasin, and please provide their needs even with medications, kanilang po mga schedules with their doctors, physicians, Lord, sa mga clinics. We pray that you will provide their needs, even the financial that they need, sa mga nagpapa chemo, sa mga nagpapa-dialysis, katulad po, Panginoon, ni Ma'am Rowena Viejo. Please continue to work in her life. At Panginoon, kay Manang Irene Laborte, please continue, Lord, to heal her. Kay Grame, Silbert Benz Alpha Bracarla, kay Auntie Marilyn Raka Alonso, LD Alonso, Chicky Alonso, Alberto Cañete Jr., Ilyong Asuncion, Edna Tomas. And yes, Lord, sa lahat po, Panginoon, infected ng virus, we pray that you may please heal them, strengthen them, Lord, Panginoon. And yes, Lord, kay Mama Luz Guillermo, please continue, Lord, to strengthen her. Pagaling mo po, yan yung po sakit sa tiyan. At yun po, Panginoon, kay Ma'am Telma Harap ako Nagnilaw, kay Sister Gina Bailon, at yun please strengthen her. At yun po silang gabayan palagi, Panginoon. Kay Casio Din Sumera Asuncion with his family, Panginoon, that you strengthen them. And please, anuman po ang kanilang karamdaman, Panginoon po, kay Rodriguez Asuncion, sa kanilang pong pamilya, that you please continue to work in her son's family, at unity and humility will reign their hearts, Panginoon, na maging maayos po, that you may intervene, maging maayos po ang kanyang kalagayan, ay ng Christine Adnilaw, sa kanyang pong appeal, that you may please, Lord, work as you know exactly kung ano po ang kanyang pong nasa puso, at sa kanyang pong buong pamilya. Please provide their needs also, Lord. And yes, maraming salamat sa pagkakataong ito. Kami po ay malapit sa inyo, at hindi po kami magsasawa na hingi po sa inyo ng kalakasan, kanyang pong biyaya, na sa ganun kami po ay maging blessing din sa iba. Maraming salamat po. Please continue to work in the life of the Bernabe and the Viernes family, ang aming pong pamilya, that you please continue, Lord, to bless us with good health and strength. And of course, Lord, thank you for your provision. Kami po inyong palakasin, kami po ay inyong gabayan. At Lord, please, na sa lahat po ng sitwasyon sa buhay na darating po sa aming po pamilya, at sa lahat po ng bawat pamilya na naririto ngayon, that you please use us and help us to see the benefits sa lahat po ng mga pagsubok na ito, so that all of us will thank you sa lahat po ng ginagawa niyo sa aming pong buhay. Opo, patuloy po kami magtrabaho kay Marinel Rieta Ruatos and her baby, Bim Slims Agod. Opo, kay Rodrigo, and please continue, Lord, to comfort ang mga nawalan po ng kanilang mga mahal sa buhay, yung po sa sakit, at ang po ng naging dahilan ng kanilang pagkapagpanaw. We pray, Lord, that you may please strengthen and Lord, comfort ang mga kapatiran na nawalan po ng kanilang pong mahal sa buhay. Yes, Lord, sa lahat po ng mga nakinig ngayon, bless their families, including their good health. Ibigay mo po dito at saka man sa abroad.
or kabilang po si Ma'am Emerita Bautista Corpus, and of course sa amin po lahat, Panginoon. At Lord, we pray for Alicia Domingo, kay Arlene Ventura, Marley Reyno, Salvador Lizardo, Clay Ezekiel, James, Ma'am Maribel Islamon Lizardo, Esteban Antonio, kay Brother Joel sa kanyang pumata, and of course kay Ma'am Beth Elizabeth Cirilo. Please continue, Lord, to work in her life. Pagalingin mo po siya, palakasin, gamitin mo po sa Panginoon. She have that heart, Lord, to serve you. Lord, please strengthen her, Panginoon. Maraming salamat po. Kalindol po, Panginoon, kay Leonora Padamada sa kanyang pong kalagayan, and kay Cons Jonard sa kanyang pamilya, and of course kay Juan Carlos and Kiel. Kabilang po dito, Panginoon, si Brother Rusty at si Brother Gino. Please continue, Lord, to heal them, strengthen them, na hindi po sila magpo-positive sa virus, Panginoon. And even, Lord, kay Arian Stevenson sa kanyang pong anak, that you may please strengthen her legs, na siya pa makatayo at lakad na rin po. Ang patience, ibigay mo po rin sa kanila, kahit na rin po sa pamangkin ni Sister Cons. And pagaling mo po at pasensya rin po. At Lord, we pray for more patience, ibigay mo sa kanila. And even, Lord, kay Brother Romel Espino sa kanyang pong fracture o sa kanyang pong injury, pagalingin mo po. Maraming salamat, Panginoon. We give you all the glory, and Lord, help us use our lives, use our body, use our strength, Lord, for your glory and for the furtherance of the gospel, and even our resources, Panginoon. Maraming salamat po. Again, Lord, please bless our families, our full families. Maraming salamat. And again, Lord, we thank you very much for this time that you will use your servant. Use this program, Lord. Dapat patay tibiyag, labi ng your Sister G, niyasikamang ko, crisis to answer, and here the morning coffee devotion, and to all the pastors, preachers who are having their programs online, who preach the pure gospel. I do pray, Lord, that you may please bless them and use them mightily, and please provide their needs also, including their bills, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Bless all the pastors and ministers, mga missionaries who are preaching the pure gospel, and bless their work and their projects, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat po, pamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, maraming salamat mga kape, for all your love and for all your heart na tayo po ay nagkakasamang manalangin. Magandang umaga, Sir Rally Sanuani, and of course ate Marisa Marcelo Akub, Kuya Mario, Dixon, Marjan, Gilbert. Maraming salamat sa inyo. Okay, so habang tayo po ay nagre-ready para po sa ating devotion, ang oras po natin ay 6:02. Maraming salamat po sa inyo lahat. And yes, pakinggan po natin ang awiting ito as our challenging song that will challenge us. Isipin po natin ang ating pong kalagayan. Alam po natin na we are in difficult situations dahil po naparami po mga limitations. Ito ay alam po natin na aral po ng Panginoon sa atin na sa panahon ngayon, kailangan natin siya. Maglingkod po tayo sa Kanya, mga akape. Kailan pa? Pakinggan po natin. Buhay na wagas, ang pangalan niyang banal, kailan itatanya. Kung wala ng pagkakataon, ituloy na ang lahat. At kung ang araw mo'y hello, Ate Lorna Lopez Madamba, thank you very much. Cedric de la Cruz, siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hello, Yenan, Inoma Gelto. Maraming salamat.
Sister Primrose Manglalan dyan sa Kabisukulan Bintor, Madang Jessie Cristobal Gaviran, and of course kay Lita Dumlao, kay Malu Dumlao, kay Nana Inay, kay Nana Pasing, Jeff Alonso, maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa laging pag-share. Cons Nipis M. Espino, good morning. Kay Arian Stevenson, Manang Beer ng Munyos, and of course kay Kuya Edwin Kawili. Juby Kanot, good morning. Again. And kay Christy Rabago Andres, hello Christy, kumusta ka? Kumusta kayo dyan? Rodelia Baka, maraming salamat Sister Rodelia for joining us here live. Ingat ka palagi. Sir Mina Pascual family, Larry, thank you very much. Marita Salamero, thank you very much. Manong Edgar, Sister Hilda Agbawa, Sister Vilmalin De Groiter, Sonny Boy Bagay Dalere, magandang umaga. Manang Emelda Marcos Oguyo, good morning. Kumusta po kayo? Peace be with you all. Manang Rowena Divina de San Jose. Yan, MC PGS Noralda. Thank you very much po. Martin Almasan, Antimating, good morning, good morning. Maraming salamat for always joining us. Thank you. Ferdinand Agasit, maraming salamat. Masarap ng kasama natin ngayon, mga kapatid. Kung ang araw mo'y lumipas na, Ang ating pumangkin, John Larry, good morning. Gion, good morning. kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Ayan po, ang awiting, kailan pa? At yes, mga kakape, maraming salamat sa inyo lahat. Nakasama namin ngayon kay Kel Jasmine Rivera. Hello, bro. Maraming salamat for joining us live. Of course, kumusta ang ating tropa? Ayan po, Nenita Hernando, maraming salamat, Manang. Manang Margie Aglipay and Sir Bernard. But yes, let us pray for our province. Sir Bernard, maraming salamat for joining us live. God bless you po. And of course kay Jessie Menoro Kumban. Ayan. So again, Manong Marcel Ancheta Divina, patuloy lang tayong maglingkod sa Panginoon, mag-aral ng kanyang salita. As God gave us life, Manong Marcel, patuloy lang tayo na manampalataya sa Kanya. At ibigay sa Panginoon ang ating oras, ilaan natin ang ating paglilingkod sa Kanya. And of course, that's for all of us, mga kakape. Okay, tara na po at pagbulay-bulayan po natin ang nakahanda na ating pong nai-rate na ating pong kakainin, pagsasaluhan sa ating pong buhay spiritual, in which this is the Word of God. At nandito po tayo sa ating paksa sa series ng ating pong buhay Kristiyano, bilang isang Kristiyano na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, in where we have learned that nandito po tayo at habang tayo nabubuhay sa landas ng ating pong buhay, na habang tayo tumatakbo rito at ginagawa ang mga bagay-bagay, let us focus our attention, mag-focus po tayo sa Panginoon, dahil po siya po ang dahilan kung bakit tayo narito, and our role is to serve Him, to please Him. Not only just to serve Him,
but we need to be sure that when we are serving Him, we are doing it with all our hearts, as we show as a fruit of our love, pure love to Him. Kaya nga po, marami pong mga verses sa Bible where we can claim, but sometimes even though we are claiming them, if we will not do the conditions that are in the verses, like for example, doon po sa Romans chapter 8 verse 28 na sinasabi po doon, and we know that all things work together for good. Pag yun lang po ang ating pong bibigyang pansin sa talatang ito, magkakaroon po tayo na tinatawag na pag-asa na meron pong problema. Ano ibig sabihin nun? Pag-asa na merong problema, paano yun? And we know that all things work together for good. Alam natin na ng bagay na nangyari sa ating buhay ay para sa ating ikabubuti. And if you going to take that as it is, meron pong mali doon. Dahil hindi po lahat ng mga tao na mag-claim nito ay mangyayari ito sa kanila. They cannot really see the benefits of everything na nangyayari sa kanila when it comes to these testings, mga situations in war. Sila po ay hirap na hirap dahil sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, sa dagok ng kanilang na dumating po sa kanilang buhay. And they said, and we know that all things work together for good. Pag sinasabi natin yung bagay na yun hanggang doon lang, may kulang po doon. Dahil ang sinabi na po ng Panginoon, yes, we all know, without any doubt, alam natin ang Diyos mapagmahal, iniibig niya tayong lahat, wala pong pinipili, pantay-pantay po ang kanyang pong pagmamahal sa atin, dahil nga po sa katotohanan, binigay po niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, sacrifice po ang kanyang buhay, siya po ay pinako sa krus, umanak po ang kanyang dugo, siya po ay nilibing at pagkatapos ng 3 araw na buhay para sa atin, para mabigyan tayo ng pag-asa. But when it comes to Romans chapter 8 verse 28, mga kakape, only those who did the condition, yung condition po na nandito sa verse na ito, silang po ang pwedeng mag-claim sa verse na ito. Bakit ano bang meron sa verse na ito? Ito po yun. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. Nakita niyo yun? To those who love God. So, hindi po natin pwedeng i-claim ito pag makasarili po tayo. Hindi po natin pwedeng i-claim ito pag ang inisip po natin kapakanan lang ng ating pong business. Kapakanan lang ng ating hanapbuhay. Kapakanan lang ng ating pangarap. Hindi po natin pwedeng i-claim ito kung hindi po natin siya mahal, kung hindi natin iniibig ang Diyos. Of course, hindi po tayo magsisinungaling. Pag when it comes to loving God, we all know that we can say, yes, I love God. Minsan pa nga ginagamit natin itong katagang ito. Yes, I love you with the love of the Lord. Grabe yun, ha. Minsan hindi tayo tapat sa ating mga sinasabi. Pero de los venos, if you did it, if you are saying this with all your heart and you are doing it with your actions, that's very good. But sometimes kailangan din nating i-search ang ating pong buhay when it comes to the words that we are saying or we are telling to others. Katulad nga po halimbawa nun, we need to examine kung totoo nga ba if it is sincere. Yung sinabi mo na I love you with the love of the Lord. Can you imagine that? Minamahal kita kasama ang pagmamahal ng Diyos. Can you give your life for that person in whom you told that quote or that words, mga kakape, di ba? Nagigets nyo ang ibig ko sabihin? Minsan pa nga ganito sometimes it is awkward for me to say, God bless you brother, God bless you sister. Parang
ginagamit na natin minsan ang salita o ang pangalan ng Panginoon na kung saan para lang ma-please natin ang ibang tao. Dahil minsan, pag sinasabi natin, God bless you, God bless you, God bless you, mas mainam po na sabihin natin na, kasi pag sinabi natin, there's power on those words, mga kape. When we say, God bless you, magkakaroon po ng impact sa buhay ng ibang tao. Nagkaroon po ng impact. Sometimes it is a blessing for them, and sometimes for the others, ito po ay isang malaking tanong. Sinasabi niyang, God bless me. Hindi niya alam ang siya niyang sinasabi. Hindi niya alam kung ano ang aking nararanasan ngayon. By saying that, sometimes, imbes na tayo ay mag-blessing sa kanila, minsan nakapagbibigay ng confusion sa tao. That's why, mas magandang sabihin natin, may the Lord God bless you. Yung hindi natin direkta sabihin, God bless you. O, di ba? Kasi minsan nagiging parte na lang yun ng salita natin na hindi sincere. Okay? If you realize that sometimes we are doing like that, isipin natin, o nga ano, minsan kadugtong na lang ng mga salita natin. Pagsasalita kayo, magte-text kayo, good morning, God bless you, o di ba? Parang parte lang yun ng ating pong mga communication in war. Kung isipin po natin, if you will going to search our lives, nasabi ko ito, totoo ba sa akin yon? Ba't ko sinabi yun sa kanya? O naging palamuti lang ng aking salita o ng aking sulat sa kanya? Di ba? Kaya mas maganda yung sabihin natin, may the Lord God bless you. Dahil yun ay may kasamang panalangin. Oo, hindi yung direktang God bless you. O, di ba? Make sense? Okay, yun po, minsan mga kapay, kaya kailangan po natin maging careful. At pati yung peace be with you, maganda po yun. Peace be with you, yun po maganda. Dahil yun po ay hinahayaan natin na magtrabaho ang kapayapaan, pwede pong dyan po papasok ang Diyos sa kanilang pong isipan. So pag sinabi natin peace be with you, it will create an thought na sandali, hindi ko ito kaaway. Diba? Hindi ko siya dapat awayin. Katulad halimbawa, ang practice ko po pag pupunta ako sa halimbawa sa mga bahay-bahay na where alam ko na kailangan kong ilapit sa kanila yung halimbawa may question o may reklamo sa kanila sa barangay. Ang ginagawa ko pag pumapasok ako sa kanila, pag pupunta ko, ginigreet ko sila, magandang umaga po, peace be with you. Ganun sinasabi ko sa kanila. Because it will help them to cool down. For example, pag yung init na init yung kanilang pong nararamdaman, galit na galit, when you say peace be with you, when they hear that, there is something there. Kaya patuloy lang po tayo na umasa at magpagamit that word magpagamit kasi minsan may ibang ibig sabihin na tayo po ay manalangin palagi that God will use us in any way na maging blessing po sa iba, even with our words. Opo. So, ayan, maraming salamat. Ganun po yun. Kaya, na-realize niyo yun. Sometimes, naging palamutin na lang po ng salita natin yung mga yun di ba? If we realize that, because matagal ko na iniisip yan Wala yung sinasabi, God bless you. Do I really have that power to say that to people? Na ang totoo, hindi naman tayo ang pinanggagalingan nun, di ba? So, it's better to say, may the Lord, may God bless you, may the good Lord bless you, kapatid. O, di ba? Yun. That is mas maganda pong sabihin sa kanila. At maano pa natin, ma-meditate pa natin yung salitang yun, di ba? Okay, so, yan. Yan po ang ating pong pinag-usapan as Christians, the Christian life. At last time, una po nating point na pinag-usapan, the Christian life should have an active life. Dapat tayo ay may buhay na aktibo at masigasig na naglilingkod sa Kanya at patuloy na tatakbo
At ang ating pong verse na ginamit noon mga kapatid ay ito, Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Maraming mga tao ang nagbabantay, tumitingin, nanunood sa ating mga ginagawa. Tandaan po natin yan. That includes God and of course the angels in heaven with the saints in heaven. At sa lahat po nakatingin sa atin, not only that, even the crowd of the devils and the crowd of demons and even the devil himself. Minsan siya ay nanonood sa ating buhay. Hindi po natin pwedeng tanggalin yan sa buhay natin at sa isip natin. Na sa ating pong buhay spiritual, lagi pong may, meron pong gera o laban, battle, kumbaga. Nasa digmaan po tayo na kung saan naglalaban ang masama at sa kabutihan. Kasamaan at kabutihan. Kadiliman at liwanag. Lagi nandyan. And then that's why we are always in that middle. And we have this what we call choices. Nasa atin po yung susi. Sa lahat ng mga pumapasok na naglalaban sa ating isipan, nasa atin yung susi. That's why we need to ask God always to humble us so that His grace will flow through us and we will have that right decision every time that we decide. Because sabi ko nga sa inyo, pagising mo pa lang na umaga, it's your decision. Magsimula lang yung decision sa buhay. Halimbawa, sinabi ko nga sa inyo, may dalawa kaming alarm. Alas 4 sa akin, alas 5 sa aking pong misis. Now, nang tumulog na yung alarm ko ng alas 4, in which dapat babangon na ako dun para mas makapaghanda ako sa ating morning coffee devotion, para makapag-review ako. Now, tumunog kanina yung alarm ko, alas 4. Yes, ang lakas-lakas nun, talagang magigising ka. And what I did, sinipe ko lang po yung cellphone ko. Sabi ko, baka makatulog pa ako kahit 10 minutes lang. And what happened? Akala ko 10 minutes lang ako makatulog. E pala, nagising pa ako bago yung alarm ng cellphone ng business ko. In were, 4:55 na noong talagang nagdesisyon ako na bumangon. O di ba? Decisions. So decisions is always our decision. This is only an example. Pagtatayo ka, halimbawa, ikaw ay nandiyan sa kwarto mo, tatayo ka, magdesisyon ka rin kung magpe-pray ka ba o hindi. Bubuksan mo ba ang Biblia mo o hindi. O di ba? Titiklopin mo ba ang higaan mo o hindi. Decisions. Our life is full of decisions. Lalabas ka ba, magmumumug ka ba o hindi. Magtutubas ka ba o hindi. Susuklayin mo ba yung buhok mo o hindi. O di ba? Full of decisions. And when it comes to decisions in life, for example, with these decisions na kailangan po natin gawin, like for example, crucial decisions, that's why we need to trust God and always to go to Him in prayer. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6 na sinasabi doon, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. We have we tackled these verses before. Mga kape, if you want to review about what we have learned the past days, scroll lang po sa ating pong sa ating wall. Maya-maya at mag-review po tayo. And if you sometimes sa ating Facebook po, kailan po ng scroll para mahanap. That's why ang ginagawa po natin pagkatapos ng ating pong live dito sa Facebook, dinadownload ko po ang ating video, tapos binabato natin sa YouTube channel natin in where doon po lahat ng ating po mga compilations para mas madaling makahanap. So an active life, dapat buhay na masigasig naglilingkod sa Panginoon. An ordered life, dapat meron tayong buhay na may kaayusan. Magkaroon ng kaayusan ng ating pong buhay spiritual pag meron tayong puso na gustong kilalan pa more ang ating Panginoon Jesucristo. Let us know Him more, but grow in grace in the knowledge of God. 1 Peter or 2 Peter 5:18, nandiyan po yan sa Bible, that grow in grace. And according to 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. And the best thing that we can ask God is this, as Apostle Paul, when he asked the Lord Jesus Christ, para magkaroon tayo ng buhay na may kaayusan,
Lord, what will thou have me to do? Ano po ang gusto niyo gawin ko para sa inyo? O di ba? Ang ganda-gandang tanong 'yon. And if we ask that to God, we should have that heart to obey. Okay? Ask God to direct our lives with a heart to obey. Tandaan natin yan because we need Him. Kailangan po natin siya. And He is God who knows everything that we need. But hindi naman po pwede na okay lang, gagawin ko lang gusto ko and just God provide. God will just provide. Hindi po ganoon. Yes, we thank the Lord because He is gracious enough. Because sometimes, hindi pa natin hinihingi sa Kanya, nandyan na, binibigay na, di ba? Full of surprises ang Panginoon natin. Kaya kailangan manatili po tayo sa ating pong paglilingkod sa Kanya na may kaayusan. Opo, let us ask Him. Dahil His way is perfect and He knows far more better than us. Tayo po ay mga uod lamang, kumbaga, kumpara sa ating Diyos. Wala po tayong kakayahan. We are only buhangin o putik. Tandaan po natin yan. Persistent life, patuloy na sa buhay, patuloy na may pagpupursigi, nagpapatuloy kahit may mga pagbabanta sa buhay. And yesterday, an upward life. As we have learned yesterday, buhay na patuloy sa pag-angat, buhay sa ating buhay spiritual, natututo sa lahat ng pagsubok. Katulad ng ating po na pag-usapan kahapon na patuloy tayong lumalago sa buhay spiritual, accepting all challenges and trials of life as tools of God for us to grow and become more productive in Christian life, to grow into maturity. Katulad po ng oyster na pag-usapan natin kahapon, di ba? Ang oyster in where the oyster accepts the irritations from the grain of sands na pumapasok sa kanyang pong shell, na kung saan naiirita po ang kanyang pong laman, at nagdudulot ito ng tinatawag na extraction o tinatawag na lumuluha ito. In every tears, it will be converted to a pearl, a precious pearl. O di ba? So, sa lahat po ng ating po mga problema sa buhay, may convert po lahat yan na maging precious gem. It's because of God's grace that is working through you dahil sa inyong pananampalataya. Okay, ano naman yan ang pag-usapan natin? A Christian life should maintain and have that what we call believing life. Okay, buhay na patuloy sa pananampalataya. Dito po natutuwa ang Diyos. Mga kakape, tandaan po natin yan. Looking unto Jesus. Our life should be a life of faith. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So let us stay focused. Let us stay focused on Jesus Christ. Opo, dahil siya lang po nakakalam ng lahat. Though we have thoughts already, we have knowledge already about facing this life, but I tell you this, dapat palagi sa ating buhay, we will involve the Lord Jesus Christ. Kaya nga po sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At sinabi that He may be the preeminent of our lives, the first and foremost. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct our paths. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Kaya by learning that, sinasabi sa atin mga kakape that we should focus on Jesus Christ because Jesus Christ knows what's best for us. And with His direction, tayo po ay maninigurado at naninigurado. Sisigurado po natin at mas sigurado po natin na sa ating pong ginagawa sa buhay, yun po ay kaaya-aya sa Kanya because we have that heart to obey. When we are focused on God, tayo po ay Kanyang ida-direct. Kaya nga, sinabi ng Diyos yun eh. His ways are not as our ways. His thoughts are not as our thoughts. Yan po, nauusapan na natin yan. And one thing more, when it comes to pananampalataya, mga kape, ang ganda-ganda na sinabi ng Panginoon sa Hebrews 11:6. Ito tignan nyo. Maraming mga istorya sa Bible in where pinapakita rito dahil sa kanilang mga pananampalataya sa mga Bible characters na ito. Natuwa po ang Diyos at gumawa po ang Diyos ng mga milagro sa kanang buhay in where beyond their comprehension, beyond their imaginations. Ginawa po ng Diyos yan dahil sa pananampalataya. Katulad halimbawa ng pananampalataya ng isang binatilyo na when the time that all of the people are following God or Jesus Christ, at nandun sila doon sa wilderness, nandun sila sa tabi ng dagat, nakikinig sa Panginoon Jesucristo, in their tanghali na, hindi pa sila umuwi. And what happened? Sabi ng mga disciples sa Kanya,
pauwiin mo na sila. Gutom na yan, nanghihina yan. Baka pag uwi nila, may mangyayari sa kanila. So, the Lord Jesus Christ said, pakainin natin sila. So, how can we feed them? There are so many of them. And how many bread can this fund we have to feed them? Kahit na makabili tayo ng tinapay galing dito sa ating pundo, hindi magkakasya. So what happened? Because of the faith of this child who brought his pack lunch, di ba? Pero po siyang pack lunch. Now, ibinigay niya sa Panginoon, Lord, nung nagtanong sila sa may baon, pinakita niya, hindi niya pinagdamot. Siguro sa isip niya, gutom na siguro si Jesus at kailangan ko ibigay ito. Bahala na siyang alam ko naman na kailangan niya kasi siyang teacher namin, nakinig kami sa kanila. Pwedeng ganun yung utak ng batang ito, binatilyong ito. Pero when the Lord Jesus Christ saw it and have it in his hand, He blessed it at dumami po ito. So, yun po ang isang lesson sa atin sa pananampalataya, na sa panahon ng hindi po natin alam ang gagawin natin, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng pagdadalamhati, sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng ating pong buhay na kung saan tayo po ay sobrang pagod na pagod at ayaw na nating magpatuloy, ibigay lang na natin ating sarili sa kanyang mga kamay. Amen? Ibigay lang natin. Let us offer our lives as sacrifice sa kanyang mga kamay. Lord, here I am. Please, Lord, bless me. As you bless the 5 loaves and 2 pieces, Lord, please bless me so that I can have a productive life and I will be a blessing to others. Sa Bible po yan, mga kape. Tungkol po dito sa 5 tinapay at 2 isda. This is the story in where nasa book of the Gospels. Makikita po natin yan, pero because for the sake of time, sasabihin ko na lang po sa inyo. So, this lad or this binatilyo offered and sacrificed his very own, na magbibigay na sa kanya kalakasan, magbibigay sa kanya ng satisfaction, magbibigay sa kanya ng makatawi siya sa gutom. In a word, alam niya na ito, kung kakainin ko, it will benefit myself, but I want to be a blessing to Jesus Christ. Ibinigay niya kay Jesus. So, siguro excited siyang panoorin kung paano kakain si Jesus, di ba? Pero what happened? Jesus Christ blessed that offering. Jesus Christ blessed that gift, that pack lunch of this lad, and what happened? Dumami. Nagkaroon po ng production of bread, nagkaroon po ng biglang bakery, at saka nagkaroon po ng tinatawag na whatever na tawag mo doon, nagkaroon ng maraming mga tinapa o isda na napakain ang lahat, libu-libong mga tao, 5,000 plus mga because of the sacrifice or because of that great faith nasa lad na ito o nasa binatilyok ito. And you know, that's what should we do. We should offer our lives to God as a complete sacrifice. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Whatever will happen, Lord, here I am. Ibinibigay ko sa inyo ng buong buo sa inyong kamay ang aking po sarili. And please use me. Help me to have a productive life that I may be a blessing to others. Pananampalataya, dahil sabi ng 11:6 ng Hebrews, but without faith, it is impossible to please Him. Kung wala daw tayong pananampalataya, imposible na siya po ay matutuwa sa ating pong buhay. Kaya, he that cometh to God must believe that He is. We should believe in His power. We should believe in what He can do. We should believe that God can do everything for us for our good. That's why we need to check our lives. Do we love God? And He is the rewarder of him that diligently seek Him. So if we will talk about this Hebrews 11:6, napakasimpleng salita, napakasimpleng verse, but this verse can give us a great impact in our lives as Christians here living on earth. Habang na tayo nabubuhay pa rito, let us practice, let us obey these words, this verse that sinabi po ng Biblia. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Must believe that what can He do? Believe the impossible.
At ang sabi ng Panginoon, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Seek Him. To seek Him. To please Him. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. 2 Chronicles 7:14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and repent from their wicked ways. Seek my face. The Lord God said. Sinabi niya iyon, to seek Him. So, Jesus Christ is the rewarder of them that diligently seek Him. Nakita niyo yon? So, kailangan natin to mga kakape, to diligently seek Him. Na patuloy sa ating bubuhay, pagising natin umaga, we should seek the Lord. Seek His face. Na as we are seeking His face, we will have that humility to bow down to Him and, Lord, please forgive me, I am a sinner. Lord, please, I am here. Please, Lord, bless my life. Please, Lord, help, give me that abundant life. Give me that life in where maging productive ako para sa inyo at ako ay magagamit nyo as I'm becoming a blessing to you and I will become a blessing to others for the furtherance of the gospel. Hindi po natin tatanggalin na dapat yun sa ating pong buhay, na tayo ay naririto para maglingkod sa Panginoon upang maipalaganap at mai-share ang salita ng Diyos sa mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Lalong-lalo na ngayon, panahon ng teknolohiya, we are limited in our movements. Hindi po tayo nakakapunta sa mga gusto natin puntahan, though we can have, but there's so many kuskus, balungos na kailangan po natin gawin para makarating tayo doon. But praise God for social media. And we should use the social media in order for us to be a blessing to others, to warn people, to ask and beg people to come to know the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. At tandaan natin to, sinabi doon yung example natin kanina, in which nasa Gospels, the book of the Gospels, yung lad na ito binigay yung kanyang pungbaon sa Panginoon sa Kristo. At nung hinawakan at nung pumunta na sa kamay ng Panginoon, naging blessing po yon sa karamihan. It's because of that great faith. Bakit anong mangyari? Tayo lahat mga kape, kung naman po ang ating hawak-hawak ngayon in where we can use for God, use them for His glory. At yung cellphone mo, mobile phone mo, smartphone mo, pwedeng gamitin ng Panginoon yan. Ilagay mo lang sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin nun, you dedicate your cellphone sa Panginoon, yung gadget mo sa Panginoon. Lord, here's my gadget. And I am now a part of the I am now a netizen, part of the social media world. So Lord, please use my mobile, use my cell phone for your glory, for the furtherance of the gospel. And how can we use our mobile? Ito, ginagawa natin, nag-share tayo ng mga salita ng Diyos, nagpo-post tayo na nakaka-bless, hindi nagpo-post ng mga bagay-bagay na puro patama na kung saan gusto lang natin patamaan yung isang tao, nakaway natin. Nako, baguhin na po natin ang lahat. We are running out of time. Opo, malapit na. Hindi natin alam kung darating ang Panginoon sa darating na, hindi natin alam, because He said He will come like a thief in the night. We don't know. And even we don't know when this life will end. Mga kape, that's why we need to have that heart to continue in the faith. Pagpatuloy tayo, mananampalataya sa Panginoon. And a Christian life should be or should have a believing life. Buhay na patuloy sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya natutuwa ang Diyos. And again, sabi ko sa inyo, marami tayong pag-usapan when it comes to pananampalataya. Kaya, kailangan nating manatiling manampalataya sa Panginoon, whatever it takes. May problema ka? May mga pasanin ka sa buhay? Hindi mo alam gagawin mo? Hirap na hirap ka na? Nagtatago ka sa lugar kung saan marami kang kinakatakutan? Kapatid, tumapit ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Kanya, at ibigay mo sa Kanyang kamay ang sarili mo as a sacrifice, a living sacrifice, and He will give you rest. Matthew 11:28. He will strengthen thee. Philippians 3:14, 4:13. Nandiyan po yan.
At ang sabi ng Diyos, He will use you. Maging productive ang buhay mo pag ibigay mo sa kanyang kamay ang iyong sarili. Let Him direct your life. Let Him direct our lives. And again, that's the way how to be a blessing to Him and to be a blessing to others. Whatever you have in mind, whatever in your hand, gagamitin niya ng Panginoon if you will give to Him for His glory, for the furtherance of the gospel. And again, lahat ng ating pinag-usapan, walang kwenta. Lahat ng ating pinag-usapan, walang kabuluhan. Kung wala si Jesus sa buhay mo. You need to have this, what we call a relationship with God first. Before you can become a productive Christian, you need to be a Christian first. You need to have that right relationship first to God. Bakit? Sabi ng Diyos, lahat po tayo ay makasalanan. Dahil sa kasalanan natin, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. At kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus ngayon sa buhay mo, come to Jesus. Receive Him into your life. Believe in Him, have faith in Him. That He is your Savior, He is your God, He is your everything. Ang sabi ng Diyos, dahil sa ating kasalanan, ibinigay ng Panginoon ang kanyang pong bugtong na anak, at siya po ay namatay para sa atin. Siya ay nilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya nabuhay na muli para sa iyo, para magbigyan tayo ng pag-asa, buhay na walang hanggan, pag-asa na tayo po ay mapupunta sa langit dahil po sa ating pananampalataya sa Kanya. Ano ibig mo sabihin, Brother Rafi? Yes, kailangan mong tanggapin siya sa buhay mo. Kilalanin mo siya sa buhay mo. If you have doubt, come to Jesus, because Jesus only can give you peace. Only Jesus can give you that real peace in life. He can give you that peace that you are that na hinaharap mo dahil sa kaguluhan na nangyayari ngayon. First and foremost, kailangan mo sa tanggapin sa buhay mo. Dahil sabi ng Diyos, sa lahat na nagsitanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, a life full of faith, believing in Him, tanggapin mo siya sa pananampalataya. Kailangan mong manampalataya sa Kanya, tanggapin mo siya, si Jesus. At ang sabi ng Diyos, hindi ka na mapaparusahan pa, pero bigyan ka ng buhay na walang hanggan dahil nanampalataya ka kay Kristo. Gusto mo bang tanggapin si Jesus ngayon sa buhay mo? Nang sa ganoon, may balik ang relasyon natin sa Panginoon at pwede natin gamitin ito, magsisimula tayo para maging productive po ang ating buong buhay para makapaglingkod sa Kanya. And we will become a blessing to others, and we can do great things for the furtherance of the gospel. Whatever you have, una-una sa lahat, ang sarili mo, ibigay mo sa Kanya. Pero kailangan tanggapin mo muna siya sa buhay mo. Why not pray with me kung gusto mong tanggapin siya ngayon? Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Salamat, Panginoon, at mahal na mahal mo ako. Panginoon, patawad po sa aking pagkakasala. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Sa pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy tayo manalangin. Dakilan namin, Diyos. Please bless all the viewers, all the listeners, lahat po ng kapamilya, kaibigan, kamag-anak, lahat po ng mga kapwa mananampalataya. I do pray that you will please give us that heart to obey, heart full of faith, na Panginoon, kahit anong mangyari, as Christian here on earth, na kami po ay maging productive sa buhay, nang dahil po upang kami po ay magamit niyo for the furtherance of the gospel, na amin pong ibibigay ang aming pong buong pagkatao sa inyong katawa, sa inyong pong kamay, nang sa ganun, Panginoon, kami po ay magagamit niyo, katulad po ng lad na nagbigay ng kanyang baon. Naging blessing po sa lahat dahil po sa kanyang pagbibigay, dahil po sa kanyang pananampalataya sa inyo, dahil po sa kanyang pagmamahal sa inyo. Panginoon, help us to have that heart, Panginoon. Maraming salamat po. And yes, Lord, bless all the viewers. At po kami, Panginoon, naririto ngayon. Please bless us, strengthen us. Lord, this world is full of uncertainty. And Lord, but we trust in you. In where wala pong mali sa inyong ginagawa. That's why help us, Lord, to trust in you. Trust your hand, trust your heart every day. Maraming salamat po. Bless all of us. Kung meron po may mga problema, please Lord, help us. Please Lord, teach us what to do. At yun po, Panginoon, sa mga birthday celebrants, mga
mga mag-anniversaries, Lord, please, Lord, use them and bless them with good health and peace, as well as, Lord, use this new chapter of their lives, praising you, glorifying your name. Maraming salamat po. Please bless our families, please provide our needs, even our food every day. Maraming salamat po. Please help us as we face this new day. Please strengthen us. Ilayo po kami sa kamamakan. Kami po i-shield nyo laban sa COVID. And we pray sa mga matutulog na kayo, please give them the fresh. Bukas magigising po sila na may kalakasan at excited na harap ulit sa bagong umaga, bagong umaga ng pagsubok. But we pray and we thank you because of that faith that you have given to us. Maraming salamat po, Panginoon. And again, Lord, we pray for Marcel and Chita Divina, that you please strengthen him, heal him, and to all who are having this chemotherapy at sa mga nagpapadialysis, Lord, please, Lord, provide their needs also, and please strengthen them, heal them, Lord, completely. Maraming salamat po, Panginoon. We give you all the glory, Lord. Thank you very much. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Okay, maraming salamat mga kakape. And yes, it's now time for us to greet ang mga birthday celebrants. Sino ba sila? And again, thank you very much mga kape for your patience. And yes, sa lahat ng mga birthday celebrants ngayon, happy birthday sa inyo lahat. And to those who will celebrate the anniversaries. Ayan, huli. Sino ang mga may birthday ngayon? Happy birthday kay Joseph Gaviran, sa Zamboanga. Happy birthday kay Mara Gabriel Turibio, kay Jessica Gabriel Domrique Pedro. Happy birthday. Happy birthday kay Cynthia Maricen Frando Arellano, kay Ederlina Alonso, BHW Ederlina Alonso, Konsehal Ruben Alonso. Happy birthday sa inyong asawa. Kay Christine dyan sa Bangkok, Christy Belavista, si Christine kasama mo siya, pakibati siya mamaya. Kay Matthew Floyd, happy birthday. Anthony Nalangan, happy birthday. Kay Jess Maris Raquinho, kay Marven Tumago Salvador, at saka kay Santiago Raquinho. Happy birthday sa inyong lahat, at sa lahat ng mga mag-anniversary, and to all the birthday celebrants of July, and of course sa mga anniversaries, monthsaries, happy celebration sa inyong lahat. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. To God be the glory, Cas Flores Asuncion, Manang Louis Charles Pon Respicio, and kay Dayan Gaviran Tomas. Thank you. God bless you. Thank you for joining us, Lemia Tomas, Hermina Pascual. Thank you mga kapatid. Manang Juby Ganot, and of course lahat ng kasama, kay Pastor Alan Raon Rabanal. Thank you Pastor. Kay Uncle Andy and kay Auntie Aldrin Ramos. Thank you. And yes, kay Manong Rudy Alonso dyan sa Hawaii. Yes, maraming salamat. Sir Benz Alpapara Carla, Zane Justin Alonso. Salamat sa inyong lahat. To God be the glory. And of course kay Brother Marcelino Pablo Gutierrez dyan sa Hawaii. KPRP 650 Radyo Hawaii. Huwag mong kalimutan mga Hawayanas, sa Lunes alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang ating programa Christ is the Answer. Huwag natin kalilimutan yan mga kapatid. Thank you. Yours Egom Brick, maraming salamat. Thank you very much. God bless you. And Rizal Bernabe, hello po. Thank you. Ayan, kay Judy Valdiviano, thank you very much, sister. God bless you. And yes, sa lahat ng kasama natin ngayon, thank you Madam Mars Anglipay, at sa lahat po ng hindi po natin napangalanan dito, mag-comment lang po kayo, sabihin nyo kung nasaan location nyo, nang sa ganon, makakalis din po namin kung nasaan kayo nanonood. At sa lahat po na manonood pa, thank you very much. Kahit na kayo mag-reply, mag-comment lang po kayo, at kung meron kayong mga prayer request, please mag-comment lang po kayo para ipapanalangin po natin yan, even offline mga kakape. Happy birthday and anniversary to all who celebrate their birthdays and anniversaries. May you have more to come.
good day and may God bless you all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so, yan po. Bilang papaalam. Maling bati sa inyo. Okay, ito na po ang ating awitin. Lahat ng papuri, bigyan natin sa Panginoon. Listen to this song. Siya po dapat at karapat-dapat ng purihin natin. Ang oras po natin ay 6:49, baga 6:50 na. Salamat sa inyong pasensya. Salamat sa inyong unawa. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga shares. At natin, we are doing this for the glory of God. Patuloy lang po tayo sa pananampalataya sa Panginoon, mga kakape. And let us show our concern to everyone. Let us help one another. Let us pray for one another. Binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang ating patnubay, siya ang ating gabay. Siyang sa akin ang nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan. Siya ang Ingat kayo palagi, mga kape, sa pagtatrabaho. Huwag na nakalimutan yung mga protocols natin. And let us help our LGUs. We may not see the virus, but as we do our part, mga kape, someday, somehow, maging free din tayo sa awa ng Panginoon. Let us always thank God. And let us always ask God to humble us so that we can experience His grace every day, mga kape. Hindi na ako malulumbay. Si Jesus ang laging karamay. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay. Siya ang aking gabay. Siyang sa akin ang nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus siya ang tanging Panginoon mapagkailan pa man. Ngayon po, panahon na po para mapaalam po lingkod. Nandito po kayo ngayon nakikinig sa ating morning coffee devotion. Ito po si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, lagi nagsasabi sa inyo, sa lahat po ng sitwasyon sa ating buhay, mapa negatibo o positibo, huwag po natin kalimutang unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support LGUs, respect the frontliners, share your blessings. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.